Ang maharlikang pagkapari. Sila ang pinakamapagBiyaya, maluwalhati, at kahangahangang grupo ng mga tao na nakita ni Apostol Juan sa pahayag. Sino sila? Kumpirmahin natin ito sa pamamagitan ng pahayag ni Apostol Juan. Pumunta tayo sa Revelation chapter 22 verse 1. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng kristal, na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang bunga, na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon. Saan ang lugar kung saan walang sumpa at naroon ang trono ng Diyos at ng Kordero? Ipinapaliwanag nito tungkol sa kaharian ng langit. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi na nangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila, at sila'y maghahari magpakailan paman. Ayon sa 1 Peter chapter 2, nasusulat, ngunit kayo'y isang lahing pinili. Ano ang isa pang ekspresyong ginamit para ilarawan ang ating katayuan? Isang maharlikang pagkapari. Ang isang lahing pinili ay ang mga may kwalifikasyon ng maharlikang pagkapari. Bakit kwalipikado sila? Nasaan sila? Ito ay dahil ang lahing pinili ay sumasamba sa Diyos at nananahan sa Zion, ang lugar na pinili ng Diyos. Pag iniisip natin ng mabuti ang katotohanan na tinakda tayo ng Diyos, bilang maharlikang pagkapari na maghahari magpakailan paman, dapat na maiiba ng kaunti ang pamamaraan ng buhay natin sa mga tao sa mundo. Maging noong dinastiya ng Joseon sa Korea, ang pamamaraan ng buhay ng maharlikang pamilya ay naiiba sa mga karaniwang tao. May isang batas para sa maharlikang pamilya. Sa parehong paraan, dapat na maging iba ang pamamaraan ng buhay natin sa mga tao sa mundo. Sa halip na tumuon lang sa mga makalupang bagay na mawawala pagkatapos ng maikling panahon, umaasa ako na mamuhay tayo ng ating buhay, hinahangad ang mga makalangit na bagay bilang ating mithiin.